Shalom. Shalom, my dear brothers and sisters. This is our preaching in the Wilderness series. Binabasa natin ang mga Bible readings na binabasa sa atin sa Catholic Church araw-araw. And the first reading is taken from the letter of Saint Paul to the Philippians, chapter 2, verses 1 to 4. If there is any encouragement in Christ, any solace in love, any participation in the Spirit, any compassion and mercy, complete my joy by being of the same mind, with the same love, united in heart, thinking one thing, do nothing out of selfishness or out of vainglory. Rather humbly regard others as more important than yourselves, each looking out not for his own interest, but also everyone for those of others. The word of the Lord. Thanks be to God. Our responsorial psalm is from Psalm 131. The response: In you, Lord, I have found my peace. Lord, my heart is not exalted, nor are my eyes lofty. Neither have I walked in great matters, nor in wonderful things above me. In you, Lord, I have found my peace. If I was not humbly minded, but exalted my soul, as a child that is weaned is toward his mother, so reward in my soul. In you, Lord, I have found peace. Let Israel hope in the Lord from henceforth, now and forever. In you, Lord, I have found my peace. Hallelujah, hallelujah. If you remain in my word, you will truly be my disciples, and you will know the truth, says the Lord. Hallelujah, hallelujah. The Gospel of the Lord is taken from the Gospel according to Saint Luke. St. Luke chapter 12, verses 12 to 14. Glory to you, Lord. For the Holy Spirit will teach you at that moment what you should say. Someone in the crowd said to him, Teacher, tell my brother to share the inheritance with me. He replied to him, Friend, who appointed me as your judge and arbitrator? Then he said to the crowd, Take care to guard against all greed, for though one may be rich, one's life does not consist of possessions. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Luke 14, mga kapatid. Mali tayo. Luke 14, 12 to 14. Then when you hold
a lunch or a dinner, do not invite your friends or your brothers or your relatives or your wealthy neighbors, in case they may invite you back and you have repayment. Rather, when you hold a banquet, invite the poor, the crippled, the lame, the blind. Blessed indeed will you be because of their inability to repay you, for you will be repaid at the resurrection of the righteous. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. So, ang first reading ngayon ay balikan natin saglit. First reading galing sa Philippians chapter 2 verses 1 to 4. Philippians chapter 2 verse 1 to 4, sabi dito sa Tagalog. Nagbibigay ba sa inyo ng kasiglahan ng buhay na nakaugnay kay Kristo? Naaliw ba kayo ng kanyang pag-ibig? May pagkakaisa ba kayo sa Espiritu Santo? Kayo ba ay may nadaramang hangarin na tumulong sa iba? Kung gayon, lubusin ninyo ang aking kagalakan. Maghari sa inyo ang pagkakasundo, mabuklod kayo ng isang pag-ibig, at maging isa kayo sa puso't diwa. Huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hangad ninyong matanyag, bagkus magpakababa kayo at huwag ipalagay na kayo'y mabuti kaysa iba. Ipagmalasakit ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang ang inyong sarili. That is the first reading, and the Gospel is Luke chapter 14 verses 12 to 14. Sinabi naman ni Jesus sa mga nag-anyaya sa kanya, kapag maganda ka, huwag ang mga kaibigan mo, mga kapatid, mga mag-anak, o mayamang kapitbahay ang anyayahan mo, sapagkat aanyahan ka rin nila at sa gayoy nagagantihan ka. Kaya kung ikaw ang maghahanda ng isang malaking salo-salo, ang mga pulubi, mga pingkaw, mga pilay at mga bulag ang anyayahan mo, hindi sila makakaganti sa iyo at sa gayoy magiging mapalad ka. Agantihin ka ng Diyos sa muling pagkabuhay ng mga banal. So, kaya nga tayo ng mga Katoliko ay meron tayong tinatawag na corporal works of mercy, and then spiritual works of mercy. Usually yung mga recipient ng ating ginagawa ay hindi naman talaga natin kilala. Kaya nga tayo sa Catholic Church, meron tayong tinatawag na social service ministry. Hindi sa ibang parokya ay parang social action sa ibang parokya. Pero sa amin is social service ministry. Gumaganap sila ng may tinatawag tayong mga feeding, yung usual na ginagawa natin sa simbahan ay kapag may mga ganyang activity, meron tayong tinatawag na second collection. Kasi ang second collection is direkta siyang mapupunta kung ano yung concern ng second collection. So, kasi yung mga tao na yun na ating binibigyan ay
hindi sila makagaganti sa atin. At ang tangi lamang makagaganti sa atin ay ang Diyos. So, of course, hindi rin natin pwede ito literal na kaagad na tanggapin na literal to, hindi ko nasasunod pala kapag may okasyon ako is imbitahin ko yung mga kung ano yung binabanggit dito sa banal na kasulatan. Kasi parang katulad din ng ibang mga other passages na kapag sinabi ng Panginoon yun, it does not mean na hindi mo na pala pwede imbitahin yung mga kaibigan mo. So hindi naman ganun, mga kapatid. Kailangan alamin din natin ang konteksto ng sinasabi ng banal na kasulatan. Parang katulad din nung sinabi ng Panginoon doon sa mayaman, doon sa Luke chapter 18, na yung lumapit sa kanyang mayaman na nasunod niya na ang lahat ng kautusan, then isa na lang ang gawin mo para maging ganap ka, ibenta mo lahat ng ari-arian mo at sumunod sa akin. Merong doon sa somewhere in Jinsan yata na ikwento ni Brother Noedora na yung isang mama na marami siyang ari-arian at sinasabi niya na tayo sa Catholic Church ay hindi natin nagagampanan yung ganung mga bagay na yung mga ari-arian na ipamigay sa mga mahirap. So, ang pamilya niya, yung asawa niya at kanyang mga anak nag-worry kasi parang gusto niya masunod yung kalooban ng Diyos at ibibenta niya yung kanyang mga ari-arian. So without considering the context of the gospel. So ang first reading ipinapakita na kasi kalimitan ang mga Hudyo or ang mga mayayaman is maghahanda sila para ipagmalaki, ipagmayabang. So mag-aanyaya sila ng mga kapwa nila, mga kalibel din nila. Kasi alam nila, iimbitahan din sila after. Pero kaya nga nagkwento ang Panginoon, nagbanggit siya na kung mag-anyaya kayo ng kapag magpiging kayo is imbitahan nyo yung hindi makagaganti sa inyo. So, 'di ba? So, papaano ko ngayon sila makapagyayabang or papaano ngayon sila kasi yung imbitahan nila is yung mga hindi makagaganti sa kanila. Siguro yung bottom line dito mga kapatid sa Ebanghelyo is yung gagawa tayo ng mga bagay na sa kapwa natin na bagamat hindi man tayo maggantihan ng ating kapwa, alam natin na may Diyos na makatarungan na siyang gaganti sa atin. Kasi ito yung sinasabi dito sa later part, diba? Hindi sila makaganti sa iyo at sa gayoy magiging mapalad ka, gagantihin ka ng Diyos sa muling pagkabuhay ng mga banal. So, sa lahat pala ng mga kabutihan na ginagawa natin, ay meron tayong reward sa Panginoon kung ginagawa natin ito not for vain glory, not para ang purpose is makilala ka, di ba? Or parang politiko style. Hindi pala dapat ganun, mga kapatid. So of course, sinabi na nga natin kanina, hindi rin natin pwede i-take na literal na ito na hindi natin maimbitahan yung ating mga kaibigan, lalo na tayo. Kung ang purpose naman natin is na makasalamuha sila, makahihalubilo sila. There is a time for everything. Diba kung minsan may party tayo, it is for us, for our family, mga kaibigan natin, kasi we'd like to discuss mga bagay-bagay patungkol sa ating buhay. Pero hindi rin pwede na mag-imbita rin tayo ng ibang mga tao. Kasi kung
ang kakayanan natin is limited lang. Ang purpose, ang konteksto natin, ang purpose natin is to gather, to kamustahan, ganun, mga kapatid. Pero kung ang purpose mo, para lang magmalaki, para lang pagkatapos na ang layunin mo pagkatapos imbitahan ka rin ng kaibigan mo. So yun yung sinasabi ng Panginoon na pinapaiwasan niya sa atin. Yun yung binabanggit din sa Philippians chapter 2 verse 1 to 4 doon sa first reading. At siguro bigyan natin ng diin itong sinasabi dito na hindi sila makagaganti sa iyo ay gayoy magiging mapalad ka, gagantihin ka ng Diyos sa muling pagkabuhay ng mga patay. Okay, di ba? So, there is a reward in every good things that we are doing, mga kapatid. Of course, hindi natin ginagawa yon. O Lord reward mo ako. I do this, I do that. Reward mo ako Kahit hindi na natin sabihin yun sa Panginoon. Ang Diyos ay nakakaalam at nakababatid, especially kung ano yung nilalaman ng ating puso. Kaya nga, di ba, naalala niyo yung prayer na ang prayer ng ni Saint Ignatius of Loyola, di ba? Ano yung kanya? Panginoon, turuan mo akong maging bukas palad. Panginoon, turuan mo akong maging bukas palad. Turuan mo akong maglingkod sa iyo. Na magbigay ng ayon sa nararapat. Na walang hinihintay mula sa iyo. Na makibakang di inaalintana mga hirap na dinaranas at winay magsumikap na hindi humahanap ng kapalit na kaginhawaan kundi ang aking ginawaan kundi ang aking mabatid na ang loob mo siyang sinusundan. That was the personal prayer of Saint Ignatius of Antioch. Pero, we cannot outgive God. Ang Diyos ay makatarungan, di ba? Yun yung sinasabi niya doon sa Luke chapter 6 verse 36 to 38 na magbigay kayo at kayo'y bibigyan. Diba? Yung sinasabi niya. Basahin natin. So, yun yung katarungan kasi ni Lord. Pero, hindi natin ito gagawin na parang ikuha natin kay Lord, ipamukha natin sa Kanya. O Lord, I do this. You must reward me. Kahit hindi na natin sabihin yun. Kasi, ang Diyos ay makatarungan. And we cannot outgive God sa mga bagay-bagay na ginagawa natin, mga kapatid. Dito sa sinasabi sa Luke chapter 6 verse 36 to maging mahabagin kayo gaya ng inyong ama. Huwag kayong humatol, hindi kayo hatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo harusan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawanin kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo, sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamitin ng Diyos sa inyo. So, yun yung katarungan ng Panginoon. Every time na gagawa tayo, of course, let us always check ourselves kung ano ba yung intention ng puso natin. Kasi itong mga nag-aanyaya sa kanila, ang kanilang purpose palagi is yung kataasan ng kalooban. Okay. Meron pa dito mga kapatid, sabi niya. So,
Sa Proverbs chapter 19, verse 7, mga kapatid. 17, verse 17. Kawikaan chapter 19, verse 17. Ito sinasabi dito, mga kapatid. Sabi dito, parang pagpapautang kay Yahweh ang pagtulong sa mahirap, at pagdating ng panahon ay siya ang magbabayad. So you see, yun yung sinabi kanina doon sa Luke chapter 14 verse 14, di ba, mga kapatid? Na gagantihin ng Panginoon, hindi sila makaganti sa iyo, at sa gayoy magiging mapalad ka, gagantihin ka ng Diyos sa muling pagkabuhay ng mga banal. So that is why yun yung sinasabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 10, mga kapatid, na sinasabi din doon sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10, na yung mga ginagawa natin ay may palaging kaukulang ganti sa ating Panginoon. Kasi siya yung pinaglilingkuran natin, at siya yung nakaalam ng ating ginagawa. Sabi niya sa verse 2 Corinthians chapter 5 verse 10, for we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each one may receive recompense according to what he did in the body, whether good or evil. Ayan, mga kapatid. So hindi natin pwede bilang mga Kristiyano, hindi natin pwede na inineglect yung paggawa ng mabuti, or else balang araw i-consider tayo ng Panginoon na tamad at walang kabuluhan na alipin. Diba? Malinaw naman yan doon sa sinasabi sa banal na kasulatan sa Matthew chapter 25. Diba? Sa mga parable sa Matthew 25. Yung the parable of the talent. Okay. Dito sa Matthew Matthew 25 verse 14 to 30. Sabi dito, it will be as when a man who was going on a journey called in his servants and entrusted his possessions to them. To one he gave 5 talents, to another 2, to a third 1, to each according to his ability. Then he went away immediately. Okay. Then the one who received 5 talents went and traded with them and made another 5. So the second and the third, ang third ay walang ginawa. Tinago niya yung, hindi niya ininvest, hindi niya yung pinagkatiwala sa kanya ay wala siyang ginawa. Then ito, mga kapatid, balik tayo. So dito na tayo sa dulo. So umpisa natin sa 24. Then the one who had received the 1 talent came forward and said, Master, I knew you were a demanding person, harvesting where you did not plant and gathering where did you not scatter. So out of fear I went off and buried your talent in the ground. Here it is back. His master said to him in reply, You wicked, lazy servant. So you knew that I harvest where I did not plant and gather where I did not scatter. Should you not then have put my money in the bank, so that I could have got it back with the interest on my return? Now then take the talent from him and give it to the one with 10. For to everyone who has more will be given, and he will grow rich, but from the one who has not, even what he has will be taken away. Verse 30, mga kapatid. And throw this useless servant into the darkness outside, where there will be wailing and grinding of teeth. So, pinagaliwalaan siya ng Panginoon. Lahat tayo, di ba, mga kapatid? We were entrusted of many things galing sa Panginoon. Then time will come, we will be accountable to it. Hindi natin pwede pagharap natin sa Panginoon, Lord, sumampalataya ako sa iyo.
Tapos maaring banggitin mo pa yung John 3:16. Diba? Babanggitin mo, gayon na lamang ang pag-ibig. Diba, Lord, gayon na lamang ang pag-ibig mo sa sanlibutan, kaya sinugo mong inyong bugtong na anak upang ang sinumang sumamampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun lang yung panghawakan, no? And many of our separated brethren nga, binabanggit pa yung magnanakaw. Na wala namang ginawa yung magnanakaw. Of course, meron siyang ginawa. Pinagtanggol niya ang Panginoon. Pero sabi nga ng isang pari natin, sabi niya, yun lang yung walang pagkakataon na nung ma-encounter ng magnanakaw ang Panginoon, wala na siyang ibang pagkakataon na makagawa ng kabutihan. Ang nagawa niyang kabutihan ay pagtanggol ang Panginoon sa Kristo. Pero tayo, hindi naman tayo nakapako sa krus. So therefore, we are obliged, we are obliged or we are responsibility na dapat gampanan. Diba? Kasi we were entrusted by the Lord of many things. Hindi pwede na maghihintay na lang tayo na nakatanga sa hangin habang buhay. Kaya nga doon sa part ng kay Saint Paul, ang context nung huwag pakainin ng tamad, ang context nun mga kapatid, because they are thinking during their times, babalik na ang Panginoong Jesucristo. So, in their times, they are thinking. Kaya ang sinabi ni Saint Paul, huwag pakainin ang mga tamad. Ang ayaw gumawa. Yan. So yun yung context nun, na huwag pakainin ng mga tamad or ayaw gumawa. Kasi because in their time, they are thinking na babalik na ang Panginoon Jesucristo. So, anong sense pa na magtrabaho tayo at magpagal tayo? Hindi ganon mga kapatid. So, hindi pwede na panghawakan na natin yung John 3:16. Of course, dapat sumampalataya tayo. That is the requirements. Sumampalataya tayo. Pero alam natin na ang pananampalatayang ito ay hindi dapat patay. Ang pananampalataya dapat natin is buhay, mga kapatid, diba? Kaya naman sinasabi sa James chapter 2, ang linaw naman yan doon, mga kapatid. So, ibig sabihin, kapag sumasampalataya sa Panginoon, is you are kapag sumasampalataya sa Panginoon ay kinakailangan na you will do something. You will do something, mga kapatid. Sabi dito sa James chapter 2, mga kapatid. Diba? Okay, buksan niyo po sa Bible niyo. Sundan niyo sa James chapter 2, verse 14. Hanggang the following verses, sabi niya, what good is it, my brothers, if someone says he has faith but does not have works? Can that faith, taktik to, tanong nito, tanong dito, can that faith save him? Ang pananampalataya bang iyan ay makakaligtas sa kanya? Balikan natin. James chapter 2 verse 14. What good is it, my brothers, if someone says he has faith but does not have works? Can that faith save him? Yung tanong. Mahiwagang tanong. Okay. Ang karongtong. Related ito rin sa ebanghelyo natin ngayon. If a brother or sister has nothing to wear and has no food for the day, di ba? And one of you says to them, go in peace, keep warm and eat well, but you do not give them the necessities of the body, what good is it? Di ba? Kuminsan nga, sasabihin na, ay, God bless you, sister, sana ibigay ni Lord yung pangangailangan mo. Whereas, we can be the channel of blessings para dun sa tao na yun, mga kapatid.
Pero minimiss pa natin yung opportunity. Or yung pagkakataon na dapat tayo yung maging channel ng blessing ni Lord para sa tao na yun. Ay, God bless you, sister. Di ba usually common ganun eh. Pero kita mo naman dun sa mata ng tao na, kitang-kita mo dun sa mata ng tao na he or she is in need. Na kung meron naman tayong kakayanan na tumulong, pero hindi natin tinutulungan, of course, kung talagang wala, sige sister, I will pray for you that may God touch other person to meet your needs. Diba mayroong mga ganon? I-refer natin sila sa mga tao na sa tingin natin ay makakatulong sa kanila kung wala talaga tayo. We will pray na. I-pray natin na, sige, pagpalain ka nawa ng Panginoon, kapatid. Pero kung meron tayong kakayanan to help, then, bakit hindi pa natin gagawin? Yung tanong dito, can that faith save him? Sabi niya, our faith, what good is it, my brothers, if someone says he has faith, but does not have works, can that faith save him? Then, ang example, binigay yung example nga. If a brother or sister has nothing to wear or has no food for the day, and one of you says to them, go in peace, keep warm and eat well, but you do not give them the necessities of the body, what good is it? Verse 17, so also faith of itself, if it does not have works, is dead. So, ibig sabihin, hindi natin pwede mapangalandakan at panghawakan na tayo ay mananampalataya ng Panginoong Jesucristo. Pero, wala tayong ginagawa sa ating kapwa. Kaya nga, kung iyan ang pananampalataya mo, patay pala na klaseng pananampalataya yan. Di ba sa 1 Corinthians chapter 13? Ano ba sabi mo? Balikan natin sa 1 Corinthians chapter 13. Related pa rin dito mga kapatid. Take note. So 1 Corinthians chapter 13. Puntahan natin mga kapatid ha. Okay. Yan. If I speak in human and angelic tongues, yan. Okay, but do not have love, I am resounding gong or a clashing cymbal. And if I have the gift of prophecy and comprehend all mysteries and all knowledge, if I have all faith as to move mountains, but do not have love, I am nothing. Verse 3, if I give away everything I own, and if I hand my body over so that I may boast, but do not have love, I gain nothing. Bigat nun mga kapatid. So, ang paggawa natin ng mabuti or ang paggawa ng mabuti is laging sinasamahan ng pag-ibig. Kasi mayroong kasabihan na you can give without love, but you can give without love. You can give without loving, but you cannot love without giving. Diba? Ang sabi ng Panginoon sa John 3:16, for God so loved the world that He gave. So, you can love without loving, you can give without loving, but you cannot love without giving. Ito, kaya nga, hindi pwede na mananampalataya ka lang ang pag-ibig. Sabi niya, ang pananampalataya ay dapat may kalakip na ang pag-ibig. At ang pag-ibig na ito, mga kapatid, is an action word. Hindi ito, I love you, I love you, I love you. Hindi ito hungkag na salita. It is an action word. Kaya nga meron dito sa 1 John chapter 3 ata yan mga kapatid. Tingnan natin Chapter 3 verse 18. 1 John chapter 3 verse 18. Ano sabi dito? Children,
Let us love not in word or speech, but in deed and truth. Kundi sa paggawa at sa katotohanan. So, ganun pala yung pag-ibig. So, hindi pwede na mananampalataya ka lang. Pero while you are doing nothing, then, narinig natin, ano ang klaseng pananampalataya? Yan ay pananampalatayang patay. Okay. Kaya nga, yung doon sa Matthew 25, mga kapatid, I think doon, huwag natin lagi i-misquote yung magnanakaw. Kasi maraming nagmi-misquote sa magnanakaw. Ang magnanakaw, the opportunity na ginawa niya na yun lang ang makayang magawa, ay pinagtanggol niya ang Panginoon laban doon sa kasama niya ng nilalait ang Panginoon na tinutuya ang Panginoon. That is his only opportunity. He used his mouth to defend the Lord Jesus Christ at the last moment of his life. Sabi nga ng pari natin na sabi niya, ay magnanakaw yun. Nakapako siya, tayo hindi nakapako. Kaya huwag nating i-compare sarili natin sa magnanakaw. Of course, may sinasabi pa sila, hindi naman na binyagan yung magnanakaw. Hindi naman na bautismuhan. Kasi alam nyo ba na sa atin sa Kristiyano, especially us in the Catholic Church, ay napakahalaga ng bautismo. Sabi nila, hindi naman na bautismuhan yung magnanakaw. Pero, isinali siya ng Panginoon dun sa today you will be with me in paradise. Yun yung kinaquote nila. Pero remember mga kapatid, ano ba yung layon ng bautismo? Ano ba yung layon ng binyag? Okay. Basahin natin mga kapatid sa Romans chapter 6, verse, buksan niyo po sa Bible, sundan niyo. Verse 3. Sabi dito, hindi ba ninyo nalalaman na kayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Ang ating bautismo ay nabautismuhan pakikiisa sa Panginoon sa kanyang kamatayan. Okay? Hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na bautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? So you see, ang magnanakaw, hindi siya nabinyagan sa tubig, but siya ay isang kaisa ng Panginoon sa kanyang kamatayan. Sa atin, symbolic lang yung ating bautismo bilang tanda ng ating pakikiisa sa Panginoon sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Ay ang magnanakaw, actual siyang nakaisa at kaisa ng Panginoon sa kanyang kamatayan sa krus. So, talo pa rin tayo ng magnanakaw. Sa atin, symbolism lang, symbolic lang yung ginagawa natin na bautismuhan tayo kasi ang purpose nun, pakikiisa sa kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoon sa Kristo. Ang magnanakaw ay kaisa talaga siya at nakaisa siya ng Panginoon sa kanyang kamatayan sa krus. Ang magnanakaw, natalsikan siya maaari ng dugo ng Panginoon sa Kristo. Alam naman natin na ang dugo, without the shedding of the blood, there is no forgiveness. Siya, baka natalsikan siya ng dugo ng Panginoon sa Kristo. Hindi. Advantage na naman siya sa atin. Sa Hebrew chapter 9, verse 22. Verse 4. Sa makatwid, tayo namatay at nalibing na kasama niya sa pamagitan ng bautismo. Yan. Upang kung paano binuhay muli si Kristo sa pamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo na may mabuhay sa isang bagong pamumuhay. Verse 5, sapagkat kung nakaisa tayo ni Kristo sa isang kamatayan tulad ng kanyang kamatayan, tiyak na makaisa niya tayo sa isang muling pagkabuhay tulad ng kanyang pagkabuhay. So you see? So yung ating bautismo ay pakikiisa natin sa kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoon. So hindi natin pwede i-quote yung ang magnanakaw, hindi naman nabinyagan.
Hindi naman nabautismuhan. So, hindi natin alam na sinasabi dito sa Romans chapter 6 nga na ang bautismo natin ay pakikiisa natin sa kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo. Ang magnanakaw talagang nakaisa siya ng Panginoon sa kanyang kamatayan. At siya yung unang nakinabang ng pag-aalay ng Panginoong Jesucristo ng kanyang dugo. Kasi sinasabi sa Hebrews chapter 9 verse 22, without the shedding of the blood, there is no forgiveness of sins. You see? Sa atin, may enjoy lang natin yun after our baptism. Kaya huwag natin kumpara yung sarili natin sa magnanakaw. Mahiya-iha naman tayo, mga kapatid. Kasi kung titingnan natin, yun na, isa pa. Isa pa, mga kapatid. Na, binanggit natin kanina na ang pananampalataya ay dapat may kalakip na gawa. May kalakip na pag-ibig. At ang pag-ibig na ito is an action word. Di ba, 1 John 3:18, huwag tayong umibig sa salita lamang, kundi sa pamagitan din ng gawa at katotohanan. Kaya nga pagdating doon sa Matthew chapter 25, sa judgment of the nation, di ba ang linaw nun, mga kapatid? Matthew 25:31 to 46. Whatever you do to the least of my brethren, you do it unto me. So you see, anumang ginawa ninyo sa aking kapwa ay sa akin ninyo ginawa. Try nyo basahin yung Matthew 25:31 to 46. Sa pagbabalik na ng Panginoon, judgment of the nation yun, ihiwalay niya raw ang mga tupa sa mga kambing katulad ng paghihiwalay ng pastol sa kanyang mga tupa. Siguro puntahan natin. Sige, mga kapatid. Pag-pray nyo rin kami, mga kapatid. Meron po kaming diocesan general meeting today. Sama nyo kami sa prayer namin. That is why kahit mag-extend ako ng konti kasi yung meeting namin is mag-umpisa ng 8 a.m. Ayan. Si Kuya Kulat pala. Kuya Kulat, kamusta? Parang ngayon lang kita ulit na pansin. Okay. Dito sa Matthew 25:31 to 46, mga kapatid, basahin natin. Para ma-realize natin at mapagmuni-muni natin, mapagnilayan natin pa na hindi lang pala dapat tayo sumampalataya naman ako sa Panginoon. Hindi ganun, mga kapatid. Sabi dito, darating ang anak ng tao bilang hari kasama ang lahat ng anghel at luluklok sa kanyang maringal na trono. Sa panahong iyon, matitipon sa tapat sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila'y pagbukod-bukurin niya tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing. At sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, halika kayo mga pinagpala ng aking ama, pumasok kayo at manirahan sa kaharian na inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ang sanlibutan. Verse 35, mga kapatid, sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom, ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy, ako'y walang maisuot at inyong pinaramtan, nagkasakit at inyong dinalaw, ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan. Verse 37, sasagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain? O nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy o kaya'y walang maisuot at aming pinaramtan?
At kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa bilangguan at aming dinalaw? Yan mga kapatid. Verse 40. Take note of this. I-underline natin o i-memorize natin. Kasi magiging guide natin to sa buhay natin. Sasabihin ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, ay sa akin ninyo ginagawa. So, di ba? This is a very related part of the Bible to sa gospel today. So, hindi sinabi, take no judgment na to, ha? Kuya Kulit, sabi ni Kuya Kulit. Yan yung verse o verses, kasi marami. Yan yung verse, tama, verse 40 na iniwasan ng mga protestante. Faith alone lang sila eh. Mananampalataya ka lang daw. Okay. Sabihin ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang gawin ninyo ito sa pinakamahamak sa mga kapatid kong ito, ay sa akin ninyo ginawa. Yes, corporal. Yes, opo, Brother Joseph John. Part po siya ng Corporal Works of Mercy. At actually, dito lahat pala nagmula yung binase yung Corporal Works of Mercy. Diba? To feed the hungry, to clothe the naked, to shelter the homeless, to bury the dead. So, ayun, yung mga 7 Corporal Works of Mercy. Nakakalimutan ko. At sasabihin naman niya sa mga sa kaliwa, okay. Sa kaliwa. Andito rin naman si Doc Joseph. Magandang kaliwanagan po ang inyong binabanggit o binabahagi. Kapatid, walang katotohanan. Sabi niya ni Doc Joseph. May bagong sekta na parang Latin yung pangalan ng grupo nitong si Doc Joseph. Kuya Kulit, ko usapin mga itong si Doc Joseph. Yung grupo niya parang bago, parang Latin. Ayan, see. Okay. Then verse 41, at sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin, mga sinumpa, kayo'y pasaapoy ng di namamatay na inihanda para sa diablo at sa kanyang mga kampon. So, ang impyerno is not made for us, but for the devil. Kaso lang, ang demonyo ay ayaw niya na malungkot siya. Kaya nangdadamay siya at nag-aakay siya, nagsiseduce siya. Diba katulad ng sinasabi sa Matthew 24 na ang gagawin niya ay i-inspire niya itong mga tao na magpapakilala ng mga propeta pero para mga bulaan pala, katulad ditong grupo ni Doc Joseph, ng bagong sekta. At isi-seduce niya yung tao na kontra sa sinasabi ng Panginoong Jesucristo. Ang sabi dito, verse 41, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin mga sinumpa, kayo'y pasaapoy na di mamamatay na inihanda para sa diablo at sa kanyang mga kampon. Verse 42, sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo pinakain, nauuhaw at hindi ninyo pininom. Ako'y naging isang dayuhan at hindi ninyo pinatuloy. Ako'y nawalan ng maisuot at hindi ninyo pinaramtan. Ako'y may sakit at nasa bilangguan at hindi ninyo dinalaw. Verse 44, na sumagot ng mga tao na yon. At sasagot din sila, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan, nawalan ng maisuot, may sakit o nasa bilangguan, at hindi namin kayo pinaglingkuran? At sasabihin sa kanila ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. You see? Sinasabi ko sa inyo, at sasabihin sa kanila ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan,
Ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. So you see, Doc Joseph ay katunggalian ni Brother Joseph. Harapin mo na lang, kasapin mo na lang Brother John, tsaka isama mo sa prayer mo kasi may panibagong sekta na naman, bagong surpot na naman na sekta yung kanya. So you see mga kapatid, so hindi natin pwede pangalandakan sa Panginoon na I have faith. Sumampalataya ako sa payo, Panginoon. Then, yun na-debunk na natin yun about dun sa magnanakaw. Mahiya naman kayo na ikumpara nyo yung sarili nyo sa magnanakaw. Kasi ang magnanakaw, wala na siyang opportunity to do other good things. Pero yung pinaka-primary na isa sa pinaka-good things na ginagawa, good thing na nagawa niya is yung ipinagtanggol niya ang Panginoon sa Kristo. At finrofess niya yung pananampalataya niya sa harapan ng Panginoon sa Kristo. You see? Yun, mga kapatid. And then, of course, mga kapatid, banggitin din natin yung pinanghahawakan ng mga separated brethren natin, yung Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. Yan ang problema. Yung Ephesians chapter 2, verse 8 and 9, ang verse 8 and 9 lang ang kanilang binabasa. Okay? Pero hindi nila muna binabasa yung verse 1 hanggang 2. Ano sinasabi dito? Noong unay mga patay kayo dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan. Sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng sanlibutang ito at napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan ng espiritong naghahari sa mga taong suwail. Dati tayo'y kabilang sa mga ito, namuhay ayon sa pita ng laman at sinunod ang masamang hilig ng katawan at pag-iisip, kaya sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuutan ng Diyos. Verse 4, mga kapatid, idiretso natin hanggang 9 na. So, hindi binabasa ng buo ito ng mga separated brethren natin. Ang binabasa lang nila yung verse 8 and 9. Subalit napakasagan ng habag ng Diyos at napakadakila ang pag-ibig na iniukol niya sa atin. Tayo binuhay niya kay Kristo kahit noong tayo'y mga patay na dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Dahil sa ating pakipag-isa kay Kristo, Jesus tayo'y muling binuhay na kasama niya at pinaupong kasama niya sa kalangitan. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang di may sukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa atin sa pamagitan ni Kristo Jesus. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat magmalaki ang sinuman. Okay. Pero take note, hindi pwede na ang konteksto nito, basahin mo lang dito yung verse 8 and 9 without first understanding and reading the verse 1 to 7. Kung hindi dumating ang Panginoong Kristo, kahit anong gawa natin ang kabutihan, ay hindi makaliligtas talaga yun, mga kapatid. Kasi ang sinasabi sa Romans chapter 6 verse 23, ano sinasabi doon? For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ. So kahit noong panahon, prior pa dumating ang Panginoong Kristo, yung context nito, mga kapatid. Prior dumating ang Panginoong Kristo, kahit anong gawa natin ang kabutihan, kaya nga doon sa aklat ni Isaias, na ang hanapin natin, mga kapatid, meron doon na yung gawa natin, ang gawa na kabutihan is para siyang filthy rags. Okay, hanapin natin.
Isaiah 64 verse 6, mga kapatid. Kaya dito sa Isaiah 64 verse 6, ano sabi dito? Okay. Hanapin natin sa English. Okay. Ay, dito. Okay. All of us, Isaiah 64 verse 6, all of us have become like one who is unclean, and all our righteous acts are like filthy rags. We all shrivel up like a leaf, and like the wind, our sins we pass away. Okay. So yung gawa talaga noon, kaya nga yung mga tao, for them to be forgiven, ay kinakailangan mag-alay sila ng mga hayop. Pero yun ay tinatawag na temporary atonement lang. Pansamantala lamang. So, kahit anong gawin ng tao, kahit anong pagsisikap na gagawin ng tao, ay hindi niya mababayaran yung kanyang pagkakasala. Kasi yan sinasabi sa Psalm 49, verse 7 to 8, mga kapatid. Kaya nga, prior dumating ang Panginoon Kristo, kahit anong gawin ng tao, kahit anong gawin niyang kabutihan, hindi niya mababayaran yung kanyang kasalanan na minana sa ating mga magulang. Kaya ba't dan? Hindi natin mababayaran. Kaya nga walang katumbas na dugo ng tao ang makababayad sa ating mga kasalanan. Kaya nga sinasabi natin, that is why if Jesus is a mere human being, ang kanyang dugo ay walang saysay, walang kabuluhan. Madidisqualify sa dito sa Psalm 49 verse 7 to 8. Ano sabi dito sa Psalm 49 verse 7 to 8, mga kapatid? Buksan nyo para maintindihan nyo yung konteksto nung Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. Huwag lang 8 and 9 ang basahin nyo. Basahin nyo from verse 1. Intindihin nyo yung context kung anong tinutukoy. Ito sinasabi. Hindi kayang ng sinuman ang sarili ay matubos. Hindi kayang mabayar at tubusin sa kamay ng Diyos. Ang bayad sa kanyang buhay ay halagang sakdal taas. Gaano man ang halagang hawak niya ay hindi sapat. So you see, so kahit anong gagawin nating kabutihan, anong klaseng handog ang ibibigay sa Panginoon, kasi doon, di ba, ang handog kasi ng mga dugo ng mga turo or mga kordero is just a prefigurement ng gagawin ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga nung dumating siya doon sa John chapter 1 verse 29, anong sabi ni Saint John the Baptist? Sabi niya, behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. Yun. Talagang wala. Kahit anong gagawin natin na pagsusumikap, ay hindi natin mababayaran ang ating kaligtasan. Kasi, sinasabi sa Hebrew chapter 9, Romans 6:23, and then Hebrew chapter 9 verse 22, sapagkat ayon sa kautusan, walang kapatawaran ng kasalanan kung walang pagbububo ng dugo. And since Psalm 49 verse 7, tayo na mga tao, hindi natin mapapantayan o ang dugo natin o ang buhay natin cannot pay or even the life of our Lord Jesus Christ, kung merely human being lang siya, hindi siya, ang dugo niya inihandog sa krus ay hindi makatutubo sa atin. Sorry to say, hindi makatutubo sa atin. Kaya nga tinawag siya na Lamb of God who takes away the sins of the world. Kasi kung merely human being siya, ang dugo niya walang saysay. Diyo sa
Mark chapter 10 verse 45, and then yung sa Acts 20:28, walang sa-isa yung dugo niya. Hindi siya mag-qualify dito sa Psalm 49 verse 7 to 9, verse 7 to 8. Kasi, isa pa doon mga kapatid, ito sa lumang tipan pa ulit. Lagi ko itong binabanggit. Sana sa mga lagi nakapakinig is memorize na nila. Sa 1 Samuel chapter 2 verse 25. Okay. Ang sabi dito mga kapatid, ito. Okay. Take note dito mga kapatid. Sa 1 Samuel 2:25. Kung ang isang tao'y magkasala sa kanyang kapwa, maaring mamagitan sa kanila si Yahweh. Ngunit sino ang mamamagitan kung kay Yahweh sila nagkasala? See? Kung alam mo ito, at binabasa mo ng buo yung Ephesians chapter 2, hindi ka magiging tamad na Kristiyano. Diba? So yun lang lagi sinasaksak ng mga separated brethren natin sa kanilang mga miyembro 8 and 9 without understanding the whole context of the chapter 2 ng Ephesians. So sabi dito sa 1 Samuel chapter 2 verse 25, kung magkasala ang tao sa kanyang kapwa, maaring mamagitan sa kanila si Yahweh para pagkasunduin sila, di ba? Pero kung magkasala ang tao sa Diyos, sino ang maaring mamagitan? Walang karapat-dapat na mamamagitan sa atin, sa Diyos at sa tao, kundi ang Panginoong Kristo. Kaya nga isinugo, John 3:16, isinugo niyang bugtong niyang anak. Kaya nga, yung proto-evangelium, kasi alam ng Diyos na hindi dahilan sa kanilang pagsuway, ang kabayaran ng kasalanan is kamatayan, Romans 6:23. At kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At ang marapat at karapat-dapat na mamatay in our behalf para matubos tayo sa ating mga kasalanan ay ang Panginoong Jesucristo, the second person of the Divine Trinity. Kaya nga, John 1:1-3, binanggit natin kahapon. And then verse 14. Then Philippians chapter 2 verse 5-8. Kasi walang magiging karapat-dapat mamamagitan sa atin, sa tao at sa Diyos. So kung tao lang ang Panginoong Jesucristo is just merely human being, hindi magiging karapat-dapat ang Panginoong Jesucristo maging tagapamagitan sa atin. Walang saysay ang kanyang dugo. Of course, ang i-quote ng mga kapatid natin na ayaw paniwalaan na Diyos ang Panginoong Jesucristo is yung 1 Timothy chapter 2 verse 5. 1 Timothy chapter 2 verse 5. But let us take note, mga kapatid, na si San Pablo ang nagsulat kay Timothy noon. At alam natin, hindi pa matanda si San Pablo. Hindi pa siya masyado matanda. At siya rin ang nagsulat ng Ephesians sa mga Kristiyano sa Pilipos. Anong sinabi niya sa Pilipos? Prior, take note prior na una yung sulat niya sa Pilipos kaysa kay Timoteo. Di ba? Anong sinasabi sa Pilipos chapter 2 verse 5? Magpakababa kayo katulad ni Kristo, na kahit siya ay Diyos, hindi nagpilit manatiling kapantay ng Diyos, bagkus sinubad niya ang katangian ng kanyang pagkadiyos at namuhay na katulad ng isang alipin. Oo, hanggang kamatayan sa krus. So you see? So, yung proto-evangelium, yun yung pinronounce na ng Panginoon yung kaligtasan. Kasi alam niya na hindi pwede tayo hindi tayo pwede maligtas ng mga gagawin natin. Kung hindi dumating ang Panginoong Jesucristo, kahit anong sakripisyo natin, kahit anong gagawin natin, hindi makalaligtas sa atin. That is why there is a need na yung sa proto-evangelium, di ba, yung binhi na binanggit na ng Ama doon. Then,
naging malinaw. Deuteronomy chapter 18 verse 15. Then naging mas then prefigurement yung kay Abraham, Genesis chapter 22. Di ba? Sa Genesis 22. Yung kanyang anak na si Isaac na i-offer niya sana ay paglalarawan din ng iyaon ang gagawin ng Diyos sa atin na ibibigay niya in our behalf ang kanyang anak para sa ikatutubos natin. Kaya nga, di ba, yung instead na si Isaac yung sasaksakin ni Abraham ay may dumakita siyang tupad na nasabit ang sungay sa mga sanga. Yan. Yan yung isa sa mga prefigurement ng itong Genesis chapter 22. So instead na sa Isaac ang mamatay, ay may pinadala or may binigay ang Diyos na tupa kapalit ng kanyang anak ni Abraham na kaisa-isa. So, kung hindi dumating ang Panginoon Kristo, kahit anong gawin nating pagsusumikap, gagawa ng mabuti, maghahandog, ay walang katapusang paghahandog, walang kabuluhan, walang saysay, hindi tayo maliligtas nun. Sapagkat ang dugo lamang na magiging karapat-dapat ay dugo ng Panginoon Kristo. Basahin niyo Hebrew chapter 9, then yung verse 22, sapagkat ayon sa kautusan, walang kapatawaran ng kasalanan kung walang pagbububo ng dugo. So that is why ang Panginoong Kristo, so sinasabi sa 1 Samuel 2:25, kung ang tao magkasala sa kanyang kapwa, maaaring mamagitan sa kanila si Yahweh, pero kung makasala ang tao sa Diyos, sino maaaring mamagitan? Walang magiging karapat-dapat. Yun nga, binanggit natin kanina, yung 1 Timothy chapter 2 verse 5, yun yung i-quote na mga ayaw kilalanin ng Panginoong Kristo. Yet, sinasabi din ni San Pablo sa Philippians chapter 2 verse 5 to 8 na sinabi niya, magpakababa kayo katulad ni Kristo na kahit siya ay Diyos, ay hindi nagpilit manatiling kapantay ng Diyos bago sinubad niya ang katangian ng pagka-Diyos. So, ibig sabihin, sumusuporta yung Philippians chapter 2 verse 5 to 8 doon sa sinasabi ng John chapter 1 verse 1 to 3. So, ibig sabihin, hindi mo pwede paglaban-labanin ang sinabi ni St. Paul doon sa 1 Timothy chapter 2 verse 5. Tao. Yes. Si Kristo sinabing tao doon. Of course, naniniwala tayo doon ng mga Katoliko because nagkatawang tao ang Panginoong Kristo, mga kapatid. Nagkatawang tao siya. Of course, ang isa pa na babanggitin nila is John 8:40. John 8:40. Pero try to understand the whole context of John chapter 8, mga kapatid. Huwag lang yung verse 40 ang tingnan mo. Of course, binaniwalaan pa rin natin yun kasi nagkatawang taong Panginoon Kristo. Verse 40 lang. Sa mga tao, kung totoong tapat talaga kayo at talagang totoo kayong nagsusuri, try to read and understand the John chapter 8, verse 1 to 58. John chapter 8 ay inangkin ng Panginoong Kristo. Inangkin ng Panginoon Kristo yung nakasulat sa Exodus chapter 3 verse 14 to 15, mga kapatid. That is why ang mga Hudyo nakakaintindi sa kanya, babatuhin siya. Bakit siya babatuhin? Dahilan sa kaniyang kaso na pamumusong, sapagkat pinapantay niya ang sarili niya sa Diyos. At actually, inangkin niya yung Exodus chapter 3 verses 14 to 15, mga kapatid. You see, ang ginagawa sa inyo, isaksak na sa inyo yung John 8:40. Yun lang. Pero ayaw nila ipabasa sa inyo yung kabuuan ng John chapter 8. Then how can you understand the context? Then, isasaksak lang sa isip mo yung 1 Timothy 2:5. Pero hindi nila i-consider, hindi nila sinasabi na ang author ng sulat kay Timothy si St. Paul. Si St. Paul din ang nasulat sa Philippians chapter 2 verse 5 to 8. Ano ibig sabihin nun? Ulyanin si St. Paul? Mali si St. Paul? Kontrahan si St. Paul? No, he is not.
Kasi alam ni Saint Paul na ang Panginoong Kristo ay nagkatawang tao, Diyos na nagkatawang tao. Nagsulat ulit siya sa Colosas, mga kapatid. Ang sulat ni San Pablo sa mga taga-Colosas, Colossians chapter, puntahan natin Colosas, mga kapatid. Chapter 2, verse 9. Ayan. Si San Pablo yung sulat nito, take note. Sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo nang siya'y naging tao. Ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo nang siya'y naging tao. Okay, anong kalikasan yun? Naging tao, of course, another nature yun, human nature. Naging tao siya human nature. He take the human nature doon sa Philippians chapter 2. Naging tao. Pero yung buong kalikasan ng pagka-Diyos ay na kay Kristo kahit siya ay naging tao. The divine nature and human nature, taklay ng Panginoon Kristo. So you see, ngayon, ang ikukut lang sa iyo, yun lang. 1 Timothy 2:5. Samantala, nagsulat na nga ng malinaw dun sa San Pablo sa Pilipos. So, how can we reconcile that? Or else, kung ipilit natin na yun lang ang babasahin sa inyo yung 1 Timothy 2:5, then, lalabas na kontrahan si San Pablo. Ulyanin siya. Hindi pwede yan. We need to reconcile it, mga kapatid. How can we reconcile that? Of course, ma-reconcile natin sa pamagitan dito ng sinasabi ni San Pablo sa mga taga-Colosas. Sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo nang siya'y naging tao. Naging tao ang Panginoong Kristo. Sa Philippians chapter 2, naging tao siya hanggang na katulad ng isang alipin. Pero, pag sinabing naging tao, ano ba yung kalikasan niya before? Sinabi doon sa Isaiah 7:14 at saka sa Isaiah chapter 9 verse 6, mga kapatid. Ito yung hula, mga kapatid. Hindi pwede tanggihan yung John chapter 1 verse 1 to 3. So kapag ang mga ngaral mo, ang ministro mo, ang magtuturo sa iyo ng ganun, pipiliin lamang ang kung ano yung pwede na ituro sa inyo, then something dangerous, mga kapatid. Ano sinasabi sa Isaiah chapter 7 verse 6? Kaya nga ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan, maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki at ito'y tatawaging Emmanuel. So, di ba? Kinonfirm ito ng angel doon sa Matthew chapter 1 verse 21 to 23. Then, Isaiah chapter 9 verse 6, mga kapatid. Much clearer. Sabi rito, sapagkat ipanganganak ang isang sanggol na lalaki at siya ang mamamahala sa atin, siya ang kahangahang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama at prinsipe ng kapayapaan. So you see? So, dalawa lang ang ibabalik-balik sa inyo. Si Kristo tao, John 8:40, at saka 1 Timothy 2:5. Okay. And then, may sinulat pa ulit sa San Pablo doon sa Titus chapter 2 verse 13, mga kapatid. Okay, take note Then how can you reconcile that? Or else, yun yung sinasabi natin, kapag ipilit ninyo na yun lang ang pangahawakan nyo sa sulat ni Saint Paul doon sa 1 Timothy chapter 2 verse 5, without considering Philippians chapter 2 verse 5 to 8, Colossians chapter 2 verse 9, and then yung Titus chapter 2 verse 13, then lalabas na kontrahan si Saint Paul pag ganon, mga kapatid. Ang sabi dito, samantalang hinihintay natin ang ating inaasahan, ang dakilang araw at paghahayag sa ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo sa gitna ng kanyang kaningningan.
Okay? Ang sentence dito mga kapatid, it is referred to the Lord Jesus Christ. Sige kung ayaw nyo pa ulit. Hebrew 1:3, nabanggit na natin kahapon. Then Hebrew 1:8. Then dun sa Revelation, okay, hindi natin nabanggit kahapon. Dito sa Revelation, chapter 1, verse 7 to 8, pakatandaan ninyo, darating siya na sa lapa at makikita ng lahat, pati ng umulos sa kanyang tagiliran, dahil sa kanya iyak ang lahat ng lipi sa lupa, magkagayon nga. Amen. Ako ang Alpha at ang Omega. You see, inangkin ito ng Panginoon na title, ako ang Alpha at ang Omega. Whereas, ito yung isa sa titulo ng Diyos sa Isaiah chapter 44, verse 6, mga kapatid. Sabi niya, wika ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan, at siyang darating. At siyang darating. Hindi at nang darating, hindi future, kundi at siyang darating. Sino ba yung darating? Yung binanggit na kanina, verse 7. Titus chapter 2, verse 13. Makapangyarihang Diyos, yung title ng Alpha and Omega, inangkin ng Panginoon. Yung Great I Am, inangkin ng Panginoon, Exodus 3:14 to 15. Doon sa John chapter 8. Then ito, inangkin niya yung title ng Diyos sa Isaiah 44 verse 6. Tapos sabi dito, ako ang Alpha at ang Omega, wika ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos sa kasalukuyan. Diba? Related to Hebrews 13 verse 8. Jesus is the same yesterday, today, and forever. Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan, at siyang darating. Ang Ama ba ang darating? No. Ang Panginoon Kristo. Ayan, mga kapatid. So, bakit tayo napunta dito? Kasi, we talk about faith and works. So, nakarating tayo doon sa yung pinangangalandakan ng mga kapatid natin na Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. Kaya we dig deeper, we go farther para maintindihan natin na kinakailangan pala na dumating ang Panginoon Kristo para matubos tayo sa ating mga kasalanan. Kasi kahit anong gawa natin noon, prior sa dumating, kahit anong gawa natin, walang saysay, walang kabuluhan. At ang Panginoong Kristo pala na ito ay hindi lang tao, kundi nagkatawang tao. Kasi kung hindi siya magkatawang tao, how can He offer His blood for redemption of our sins? Diba? So, of course, ang babanggitin nila doon, Hosea 11:9, ang Diyos hindi tao. Pero yung verse na yun, hindi tao ang Diyos. Hindi naman talaga tao, pero hindi sinabi doon na hindi siya pwede magkatawang tao. Then, ang Numbers 23:19, isa sa reference din nila. Pero ang sinasabi naman doon, ang Diyos ay hindi katulad ng tao na sinungaling. Pero hindi binanggit doon na ang Diyos ay hindi maaring or hindi pwedeng magkatawang tao. Kasi kung hindi siya magkakatawang tao, kahit anong gagawin natin, kahit buong buhay natin ialay natin, kayaman natin ang alay natin, hindi makasasapat. Sapagkat sinasabi na lang doon sa pagkasala ng tao na mamatay sila, namatay nga sila. At sinasabi sa Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Sa pamagitan ng ating Panginoong Kristo. Yan mga kapatid. Kaya napalalim tayo ng napalalim kasi parang challenge natin yung ating sarili na hindi pwede na manatili lang na tayo'y sumasampalataya but we are doing nothing in the kingdom of God. And in Judgment Day ay mananagot tayo sa hukuman ng Panginoon. Matthew 25 verse 40, whatever you do to the least of my brethren, you do it unto me. At isa pa, mga kapatid, ang sinasabi sa Matthew 7:21, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, makapapasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang tumutupad sa kalooban ng aking amang nasa langit.
Di ba? Then sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10, ibalik natin. Ano nasabi doon sa 2 Corinthians? Sapagkat tayong lahat ay harap sa hukuman ng Panginoong Hesukristo at tatanggap na ang kaukulang ganti sa ating mga ginawa, mabuti man o masama. So maybe that is by now, mga kapatid. Shalom, and maraming salamat sa mga nag-like sa 511. Pero hindi man siguro lahat yan, 511. Ang iba dyan nagpa-flood like kapag matuwa. And then, sa mga nag-tap ng screen, si Kuya Colette, Brother June, si Doc Joseph na yung sekta niya hindi natin maintindihan, si Plurang Makulit, si Amalia Pabua Abando, at itong naka-Arabic na 86, si JP Moto, Joey Double, and then Cappuccin. Galing may Cappuccin kape. So, maraming salamat. At saka si Doc Joseph, ang katapat niya is si Brother Joseph na hindi man doktor, mukhang doktor. Saka si Kuya Kulet. Si Kuya Kulet. Ang galing ng title mo, bro. Kuya Kulet. So, yan lang mga kapatid. Shalom. Please pray for us mga kapatid. May diocesan general meeting kami ngayon and planning for Paris Renewal Experience dito sa Diocese ng Antipolo. Mamaya maghapon. And then others will stay kasi resort yung aming paggagawa ng magko-consolidate kami ng planning namin ng buong diocese dito sa Antipolo. So please pray for us. Ibigyan kami nawakan ng Panginoon ng wisdom, and may God bless and keep us safe. So ganun din sa inyo. Pagpalain nawa tayo lagi ng Panginoon, kapay at patnubayan tayo kasama ng ating mga mahal sa buhay at ang ating mga ari-arian. So maraming salamat po mga kapatid. Shalom, that is by now, and may God bless us all. Now signing off. Plurang Makulit. Ay, hindi po, ate. Plurang Makulit. Kuya Kulit. Plurang Makulit. Wow. Kuya Kulit, kausapin niyo ito si Plurang Makulit. Hindi pa ako pare. Sister Plurang Makulit. Hindi pa ako pare. Like ko lang po. Isang like ko lang naglilingkod sa parokya namin. Yun nga. So, yun lang mga kapatid. Shalom, signing off. May God bless us all.